Which book idiom should you use here? That's what we're going to talk about today. This video is brought to you by the Team Laika Review Books. Hi there and welcome to Team Laika, where we try to help you prepare better for your next exam. This video is all about book idioms. So this is part 1 of that mini-series. And if you haven't seen the other idiomacy series yet, that is our playlist for idiomatic expressions. You can go ahead and watch that playlist. The link will be below. Again, I'm here to help you prepare better for your exam kasi marami ang mga tanong about idiomatic expressions that test your fluency. So, ibig sabihin nun, hindi lang ito pang civil service exam o college entrance test exam. If you are taking English proficiency tests, baka ma-encounter nyo ito doon. Okay? So, let's just jump right in. Our first idiom is cook the books. Now, cook the books or to cook the books means to manipulate the numbers in order to steal money or to cheat. Now, if you're a Filipino, baka familiar sa inyo yung idea ng niluto yung results ng isang maybe pageant or a contest, right? Yung niluto. So, this is a better way for you to remember this because to cook the books kind of means something similar. It means na minanipulate mo, nandaya ka, no? Gulo-gulo ka ng nagdagdag ka ng zero para makapanlamang sa kapwa or makapandaya. So an example would be something like this. He didn't get rich by following the rules. Hindi siya yumaman dahil sumusunod siya sa rules. He blank and fooled his partner. So what did he do? He cooked the books and fooled his partners. So again, when it comes to the action word here, the verb, yung cook, pwede yung maging sa past tense, cooked the books, pwedeng cooking the books. Basta importante doon, nandun yung pinaka-ugat na salita, yung cook. Alright? Yung mga people who cook the books are crooks. Okay? Something to remember then. Next natin na idiom for today would be an open book. Now, narinig nyo na ba yan? An open book? Ano kayang nangyayari if you are an open book? Now, a great way to look at it would be to actually have a book in hand. If you have an open book, ibig sabihin, nababasa mo ang laman nito. Nakikita mo kung anong nangyayari. So, if someone's life is an open book, kung siya ay isang open book, ang ibig sabihin niya is, it's someone who reveals everything about themselves. Wala siyang itinatago. Ginagamit rin ito sa mga tao na madaling basahin. Ibig sabihin, yung expression ng mukha nila, yung pamamaraan kung paano sila mag-behave, madaling maintindihan, madaling mabasa. O yung behavior nila, halatang halata, kumbaga. Okay? If you use it in a sentence, you could say, you can ask me anything. I have nothing to hide. I'm blank. Pwede mo kung tanungin ng kahit ano. Wala akong itinatago. At dahil alam mo ang lahat tungkol sa akin, o nakalantad ang lahat tungkol sa akin, I am an open book. Isisingit ko dito na merong closed book din na idiom, pero madalas itong ginagamit doon sa mga bagay na itinatago, o kaya naman mahirap intindihin. Okay, kabaliktaran yung ibig sabihin. Next, we have to do something by the book. If you do something by the book, ang ibig sabihin you strictly follow the rules. Kung ano mismo ang sinabi o hinihingi ng sitwasyon, naku, bawat letra niyan, bawat step ng proseso, yung sinusundan. You are doing things by the book. Yung something na yan, pwedeng mag-iba, everything, anything, basta importante, something. Okay? And of course, to do, pwede rin na magbago yan into doing. She's used to doing everything by the book. Something like that. Now, to use it in a sentence, we could say, he is a teacher's dream. Siya daw yung, kumbaga, pangarap na estudyante ng isang guro. Bakit? Kasi he does everything by the book. Ginagawa niya ang lahat ng masinsin at sumusunod sa kung anong hinihingi sa kanya. He strictly follows the rules. Okay? This is a great opportunity for me to introduce the Team Laika Review books. And yes, books siya. Kasi we have the practice test booklets. Booklets kasi ang katumbas niya ay 4 na booklets or 4 na sets ng aptitude tests. Each set already has math, language, analytical reasoning, and general information questions. Of course, the answer key, answer sheets so you can practice shading, at more than that, an exclusive QR code that you can scan para makita ninyo kung paano ko sinusolve ang mga problems na ito. It includes discussions on some super secret
techniques that I use para siguraduhin makatipid ng oras sa exam at syempre, makapasa. You also have the workbook number 1. Hindi siya multiple choice questions, pero it's designed to practice your skills para naman ready ka sa fundamentals mo. Skills, techniques, and it's best to use them together. If you're interested, go ahead and message us sa m.me/teamlaika to figure out how we can get these to you. Sa mga bumili na at bibili pa, maraming salamat sa inyo. Thank you for helping me help more people by buying these kasi these help us fund what we do here sa channel na to. Kung hindi dahil sa inyo, it'll be harder for me to make all these free content. So, thank you sa inyong lahat. And now, back to the video. Next, have your nose in a book. Okay. If you have your nose in a book, ibig sabihin yung ilong mo nakadikit sa libro. At kung nakadikit sa libro, ang ibig sabihin nun, ikaw ay tutok na tutok sa iyong binabasa. Hindi ba kapag hindi tayo masyadong interesado, pwedeng siguro nililipat-lipat mo lang yung page, di ba? Titinan mo siya sa malayo, sinascan mo lang siya. Pero when you have your nose right in the book, ibig sabihin, nakatutok ka sa iyong binabasa. So you will be fully focused on something. Madalas, a literal book. If you have your nose in a book, you probably are, another idiom, a bookworm. Okay? So kung gagawin natin ng sentence, while everyone else was having fun, Leah had her nose in a book. Habang naglalarong lahat, o kaya nagkukulitan, siguro sa field trip, di ba? Si Leah, ang kanyang ilong, no? Nakatutok sa libro, or siya ay nakafocus lamang sa kanyang binabasa. Okay? Next, we have hit the books. To hit the books, hindi yun literal na sinusuntok o sinasaktan o pinapalo ang libro. Ang ibig sabihin niya is to study hard. Usually before an exam or a big event. If oras na for you to hit the books, ibig sabihin nun, oras na para seryosong mag-aral. Kumbaga, yung ilan sa inyo, if you're here preparing for an exam na paparating, maybe the civil service exam or a college entrance test, this is the time for you to hit the books. Hindi na sapat yung pabasa-basa lang ng casual, pagkakataon na para sa seryoso na pag-aaral. Example, that's enough playing for the day. It's time to, what? Hit the books. Tama na, no? Tama na yung kalalaro ngayon. Oras na para mag-aral. At hindi lang basta pag-aaral, kundi pag-aaral na seryoso. Now, the best way for you to understand and to remember them is to use them yourself. Okay, it's time for your quick quiz. If you're ready with your pen and paper, we're going to have the questions laid out for you, and after that, pag-uusapan natin kung ano yung tamang sagot. So, your timer starts now. Alright, let's see how you did. Now, dito sa ating first sentence, sabi, as finals approached, Jack knew it was time to blank if he wanted to pass his exams. Nakapalapit na daw yung finals at alam ni Jack na may kailangan siyang gawin. O, anong kailangan niyang gawin? Well, kailangan niya to hit the books. Letter E. Okay? Ang hinanap natin dito is the best answer for each sentence. Okay? Para makapasa siya, he needs to study hard and be focused, kaya hit the books. Next, he was usually someone who blank all the time. But lately, he'd been distracted. So si Jack pala, no, gamit ang context clues sa sentence na ito. At kung hindi niyo pa napapanood yung lesson natin sa context clues, ililink ko na lang din ha, napag-usapan na natin yan before. Ang sinasabi dito, madalas siyang mabuting estudyante, no? Pero na-distract siya ngayon. So, ang pinag-uusapan, he was usually someone who is a good student or someone who, letter D, has their nose in a book. Palabasan naman siya. No? Lagi naman siya nagbabasa, lagi naman siya nag-aaral, pero lately, medyo distracted siya.
His professor, who insisted on blank and not taking shortcuts, had warned the class about cheating, and he even hinted that anyone caught doing something, on their grades would face serious consequences. Simulan natin dun sa una. Pinilit daw ng professor, the professor insisted on what? Anong kailangan nilang gawin? Huwag mag-shortcut, huwag mandaya, which means they need to do things by the book. His professor, who insisted on doing things by the book and not taking shortcuts, had warned the class about cheating. At ang sabi niya rin, kahit sinong mahuhuli na-mention na yung cheating dun sa ating context clues, no? Na kung sino doon mag-hocus-pocus, kumbaga, mag-mekos-mekos nung kanilang grades would face serious consequences. So the answer here would be letter A, cook the books, no? Anyone caught cooking the books on their grades would face serious consequences. Now, unlike Jack, his friend Mia was blank. Ano kaya si Mia? Ang clue natin yung kasunod, openly admitting, inaamin niya daw, openly, ayan na yung clue natin, that she hadn't studied all semester and needed help catching up. So, ibig sabihin nun si Mia, kung alam ng lahat, lantad ang kanyang sitwasyon, siya ay isang letter B, open book. Alright? Together, we promise to focus and make an honest effort to ace their finals. Maybe kayo rin, meron din kayong study body ngayon, baka ito yung inyong sitwasyon. So, ito yung ating best answers for this, E, D, C, A, B. Alright? Now, I hope you got all of them correctly. If you didn't, that's okay. Diba? I'll be posting more questions naman on my social media accounts. So if you don't follow me yet there, meron din tayong broadcast channel, meron tayong Viber group. You can go and check those out. And of course, if you want to reach out to us directly, you can go and message us on Facebook. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na sa channel na ito para hindi nyo ma-miss yung mga susunod pa nating pag-aaralan. At kung nabitin kayo sa discussion na yan, we have more videos right here for you if you're watching on YouTube. So you can click and study yung susunod nating pag-aaralan. Okay? Now, as we always say sa channel to, never stop learning. Adja, kain yan. I'll see you next video and bye for now.